Then sa condensed milk naman, gumamit lang ako ng isang maliit na lata lang. Tinatansya-tansya ko pa kasi yung lagay ng condensed milk dito, guys. Baka kasi mapasobre. Mahirap na, di ba? Pero dito, guys, eksaktong isang lata ng 206 grams ng condensed milk yung nagamit natin. Bale, halo-halo lang naman natin yan until maging dough na itong hinahalo natin. Pwede kayo maglagay dyan ng paisa-isa kutsarang tubig, guys, ha? Kung medyo dry pa yung mixture. Pero in my case, saktong-sakto lang yung condensed milk na nilagay natin. At this point nga, naging buo na yung mixture natin. Bali, next na gagawin ko lang dyan is kukuha lang tayo ng 1 tablespoon ng dough at siyang bilugin sa kamay. Mas okay kung gagamit tayo ng sukatan para pantay-pantay yung magagawa natin mamaya. Pero kung wala namang panukat, pwede namang tansya-tansya na lang. After maubos ng dough at magawa na lahat, pwede na natin itong lutuin. Maiba lang ako, guys. Baka mahilig kayo sa mangga, especially sa dried mango. Nako, sure ako magugustuhan mo tong bagong flavor nitong dried mango, which is itong salt and spicy. Pangatlong order na namin to, guys. Kaya 500 grams na yung kinuha ko. Sure ako mapaparami ka ng kain dito dahil sa pinaghalo-halong tamis, alat, at anghang nito. Meron din diyang 100 grams lang for only 100 pesos kung gusto nyo lang munang tikman. O siya, maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section. Baka kasi naglalaway ka na sa mangga eh. Bali sa pagluluto nito, guys, pwede nyo yung lutuin sa kawali, oven, o air fryer. Sure naman akong kahit isa dyan is meron kayo dyan sa bahay, diba? Bali dito sa kawali is magpapatong lang muna tayo ng parchment paper. Saka ilalagay ito mga nabilog nating dough. Ito po is para hindi direktang nakadikit yung dough dito sa kawali natin. Then after malagay yung mga nabilog na dough, saka na natin yung didiinan ng marahan gamit itong tinidor. Dito kasi, guys, magkakaroon niya ng design sa ibabaw habang pinipikit natin yan ng ganyan. Ulit-ulitin lang natin yan sa lahat ng dough. Then saka natin yan isalang sa kalan para lutuin. Dito, guys, kailangan lang natin yan takpan at ilagay sa very low heat ang apoy para maluto ng gusto itong dough. Mabilis kasing masasunog yung ilalim na part nito kapag malakas yung apoy. Bali, niluto ko lang yan ng mga 15 minutes, then saka hinango. Kapag hinango nyo yan, guys, medyo malambot pa yan, kaya konting ingat-ingat lang. Pero kapag nalalagan na yan, dun pa lang siya lulutong. Ito naman, guys, yung niluto natin sa air fryer, oh. Ito naman is medyo tostado yung ibabaw. Yung niluto naman natin sa kawali, yung ilalim naman yung tostado. And kapag naluto na lahat, ay ready na serve sa pamilya itong masarap imerienda na puto seko. Yes, guys, puto seko po itong ginawa natin. And sure akong matutuwa ka sa lasa nito at babalik ka talaga sa pagkabata once matikman mo. Ng condensed milk at cornstarch. Yan lang talaga yung sangkap na gagamitin natin dito, guys. Wala nang iba. At sure akong pamilyar ka sa merienda recipe na gagawin natin today. Bali dito nga sa bowl is naglagay lang tayo ng kalahating kilo ng cornstarch. At lalagyan natin yan ng paunti-unting condensed milk muna. Bali yung katumbas ng kalahating kilo ng cornstarch is nasa estimated 3 cups po, guys. Marami-rami na tayong gagawang merienda dito sa 3